Ulat News Updates. Mga balita ngayon, 3 anti-personnel landmine nasamsam ng militar sa Agusan del Sur. Pulis na nangharang ng fire truck inireklamo ng volunteer sa Napolcom. 80 million pesos halaga ng marijuana at kush nasabat sa Tawi-Tawi. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasamsam ng pinagsanib na tropa ng 28th at 26th Infantry Battalion sa ilalim ng 402nd Infantry Brigade ang 3 anti-personnel landmine sa Barangay San Vicente, Prosperidad, Agusan del Sur na posibleng magdulot ng malubhang panganib sa sibilyan at puwersa ng gobyerno. Ayon kay Brigadier General Adolfo B. Espuelas Jr., commander ng 402nd Brigade, nagbunga ang operasyon ng masusing intelligence work at kooperasyon ng komunidad. Natuklasan ang mga improvised explosive device na may bigat na humigit kumulang 3 kilo bawat isa at nakatagong estratehiko sa lugar. Agad itong isiniguro at neutralisa ng mga trained personnel upang maiwasan ang posibleng trahedya. Ipinag-utos ng Joint Task Force Diamond Commander Major General Michael B. Anayron Jr. ang follow-up operations upang matukoy ang responsable sa pagtatanim ng mga bomba at maisiguro ang kaligtasan ng paligid. Nanawagan ng militar sa publiko na manatiling mapagmatsyag at iulat ang kahinahinalang aktibidad. Formal na naghain ng reklamo ang volunteer firefighter sa isang pulis sa National Police Commission o Napolcom matapos kumalat ang isang viral video na kuha ang pagmumura at paninigaw sa kanya ng pulis sa Marikina City. Sa isang statement, tinukoy ng Napolcom ang complainant na si Pasig City Fire Volunteer Earl Joseph Lantin nagtungo sa Inspection Monitoring and Investigation Service o IMIS ng komisyon. Inireklamo si Police Staff Sergeant Michael Ram de la Paz na umano'y nagmamaneho ng isang sedan at nangharang sa minamanehong fire truck ni Lantin na re-respondi umano sana sa isang sunog sa Santa Mesa, Maynila noong January 23. Ayon kay Napolcom Commissioner Ralph Calinisan, agad na naglungsad ang komisyon ng motu proprio investigation. Una nang inrelieve si de la Paz sa pwesto at inilagay sa Station Headquarters Support Unit ng Marikina Police habang gumugulong ang investigasyon. Kaugnay nito ay nag-issue rin ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa pulis na driver ng sasakyang huminto sa harap ng truck. Mahigit 80 million pesos halaga ng marijuana at kush ang nasamsam ng PIDEA BARM, katuwang ang AFP at PNP sa isinagawang bypass operation noong Enero 26, 2026 sa Beachside Hotel, Barangay Pasyagan, Bungaw, Tawi-Tawi. 2 sospek ang naaresto kabilang isang Malaysian national na kinilala sa alias na Chomen at isang dating skate chairman ng Barangay Tubigbo na may alias na Jerry. Nakumpiska sa operasyon ng halos 60 kilo ng marijuana kung saan 1 kilo ang ginamit bilang object of sale habang mahigit 58 kilo ang na-recover bilang ebidensya. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Bungaw Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.